Nagpapanik po ang mga pahayag na lumalabas sa Palasyo ng Malacanang. Lalo na po mula dito sa tagapagtahol ni Marcos, itong si Aling Claire Marites Castro. Halos awayin na niya ang media, mga kababayan, para lamang ipaliwanag na okay pa ang kalagayang pangkalusugan ni Marcos Jr. Halos hindi na siya magkandaupa sa pagkakaroon ng oportunidad kung papaano po pagtatakpan, pagsisinungalingan at gumawa ng drawing hinggil po sa sinasabi na kalagayan ng diverticulitis lang daw ito ang dinadanas ni Marcos Jr. Nothing to worry, and Marcos Jr. is still the president. Siya pa rin daw po ang namumuno ng gobyerno at walang dapat ikabahala. Pahinga lang daw ang kailangan. Una, hindi po ito totoo. Napahinga lang ang kailangan ni Bongbong Marcos Jr. Dahil ang nakikita na indicators ng taong bayan, labas-masok po si Ginoong Marcos sa ospital. Kung hindi po seryoso at hindi po critical ang kalagayang medikal at pangkalusugang kalagayan ni Marcos Jr., bakit 2 beses na siyang pabalik-balik sa ospital in a matter of 4 days, mga kababayan, or 5 days? Sa St. Luke's Hospital. Una, sinabi ni Claire Marites Castro na nag-overnight monitoring lang sa hospital. Si Ginoong Marcos, and he is resting, and he is stable. At siya pa rin po ang nagfa-function normally sa kanyang kalagayan pa rin, ay kaya naman niyang gampanan pa ang kanyang pagkapangulo. Pero, gray area po yun, hindi maliwanag anong pagkakasakit niya. Until 2 days after, lumabas si video si Marcos. Physically, hindi maganda ang kanyang hitsura, pinipilit lamang na magsalita sa harap ng publiko, sa harap ng mamamayan, in media, para palabasin na okay siya. At sabi niya, may diverticulitis siya. Pero hindi niya pinaliwanag kung ano po ito. Nalalaman natin na ang diverticulitis pala ay pamamaga sa loob ng bituka na nagkakaroon ng infeksyon at posible po, sabi ng mga doktor, kapag ito ay naging chronic o matagal nang nandyan at hindi naagapan ng medical attention, ay magiging critical illness and life-threatening. Pero, pilit ito minamanage ng Palasyo ng Malacanang sapagkat natatakot sila na maibulgar na ang presidente ay incapacitated na magpapatuloy bilang Pangulo ng bansa at hindi na niya kayang gampanan pa soundly, decisively, and productively ang kanyang duties and functions and obligation to the country and to the Filipino people sa ilalim po ng kanyang kapangyarihan at mandato bilang Pangulo ng bansa. Well, kailan naman ba pinaglingkuran ni Marcos ng totoo ang serbisyo niya para sa taong bayan at para sa interes at kapakanan ng ating bansa? Maliban sa track record ng tuloy-tuloy na pagnanakaw, pandarambong at pagpapabalik ng sistema ng tinatawag nating plunder and corruption in government. At ito pa, pangalawang araw pagkatapos lumabas yung diverticulitis na pag-amin at admitted in public, muli na namang dinala daw sa ospital si Marcos Jr. Again, gray area pa rin po ang mga sinasabi ni Aling Claire Marites Castro until to the point na nag-challenge ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps na kung pwede ba magpahayag nang nanggagaling sa medical experts kagaya po ng attending physicians ni Marcos at ng Department of Health Secretary upang ang mamamayang Pilipino ay maunawaan kung kaya pa ba at nasa wastong kalusugang pangkalagayan pa si Marcos Jr. upang siya pa rin ang mamumuno ng gobyerno, ng estado at ng lipunang Pilipino batay sa kanyang mandatong ibinigay ng mamamayan bilang presidente. Hindi po nila ito may paliwanag. Sabi ni Aling Claire Marites Castro,
Nagbibigay naman kami ng impormasyon, ano pang hinahanap ninyo? Bigla siyang defensive. Ang usapin po tungkol sa kung may seryosong kalagayan o iniindang sakit at karamdaman na nakakaapekto sa pangkalusugang kalagayan ng presidente, yan po ay matter of national security concern and national interest ng mamamayang Pilipino. Hindi pwede yan itago because it's not a private matter exclusive only to Marcos Jr. and to his personal family. Hindi po ganyan yan sa ilalim ng batas. Kapag mayroon pong seryosong karamdaman ng presidente that may result or that may be tantamount to the incapacity of the president to discharge his duties and functions as a president, kailangan po niyang umalis sa kapangyarihan upang hindi po naka-left hanging in the balance ang pagpapatakbo at pamumuno sa gobyerno at sa buong bansa. Yan po ay isang probisyon sa ilalim po ng ating saligang batas. So, ibig sabihin po, tungkulin at obligasyon nila Marcos na magpaliwanag at maging tapat sa kanilang pahayag kung ano ang aktwal at tunay na kalagayang pangkalusugan at medikal ni Marcos Jr. because it is a matter of national public interest. It concerns national security. Dahil siya ang commander-in-chief ng ating bansa in the powers vested to him or vested in him by the Constitution, si Marcos Jr. bilang presidente ay namumuno bilang commander-in-chief ng ating sandatahang lakas. That include not only the Armed Forces of the Philippines or the AFP, but also the Philippine National Police and all other uniformed and armed services ng buong bansa. Kung hindi siya makapag-dispose ng kanyang functions properly with all mental and physical health capacity, delikado po yan sapagkat walang pwedeng mag-command o mamuno ng buong sandatahang lakas kung hindi ang presidente lamang. At sa ilalim po ng saligang batas, when the president resigns, meaning incumbent kasalukuyang presidente, nag-resign, umalis dahil sa pressure ng mamamayang Pilipino na siya ay hindi nakatanggap-tanggap, nag-resign pa rin, o kaya ay namatay habang nasa termino ng kanyang pagkapangulo, o kaya nagkaroon ng incapacity, mga kababayan, physically, mentally, na magkakaroon ng permanent effect sa kanyang kapasidad na mag-discharge ng kanyang duties and functions as president, at ang pang-apat na impeach at na-convict sa impeachment court sa Senado at may removal from office, automatic po na magkakaroon ng transition of power by way of constitutional succession. And incidentally, ang vice presidente po ni Marcos Jr., ang elected vice president, ay si Sara Duterte. What that makes it more anomalous now na ayaw ilabas at ilahad ng Malacanang ang katotohanan na may posibilidad na critical and serious illness po ang nararanasan ni Marcos Jr. given the indicators na pabalik-balik siya sa ospital. May mga public function and engagement siya kahapon or the other day na hindi na niya naasikaso at naharap. Except yung isa lang, sa loob ng Malacanang, pinilit pa siyang tumayo upang pasimunuan niya at ipakita na nandyan siya sa pagbibigay ng full star rank and pag-confirm na Chief PNP fully na si General Nartates. The rest of the schedule were canceled kahapon. So, ibig sabihin, something is wrong. Something is seriously affecting the President's health. Kaya yan po ay tungkulin ng Malacanang, ng kanyang gabinete, ng kanyang cabinet officials, including ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, ng National Security Advisor, at ng Secretary of Health, ng Secretary of Defense, no? At even ng Interior Secretary at ng Executive Secretary. Sila po ay dapat maging tapat sa taong bayan at sa bansa according to the Constitution
at ilalahad nila kung kaya pa o hindi mamuno ni Marcos Jr. Kung hindi na, pwede na rin din nilang sabihin that the president right now is seriously ill. Critically, ang kanyang capabilities, ang kanyang mental and physical faculties para mag-discharge productively at bilang healthy, bilang Pangulo, ay apektado ng kanyang karamdaman. Yun po ay magkikreate ngayon ng vacuum of vacancy sa loob po ng pagkapangulo and therefore matrigger ang pagkakaroon na rin ng tinatawag na constitutional line of succession. Yan ang dahilan kung bakit nila itinatago. Pilit na nagsisinungaling at nagdidiskarte ng mga malabong pahayag at mga diskarting palusot itong tagapagtahol ng Malacanang na si Aling Claire Marites Castro. Because they are so afraid. Marcos Jr., ang kanyang asawa na si Lisa Araneta, ang anak nito na si Bongbong si Sandro Marcos at itong si Martin Romualdez, at ang nakapaligid na mga alipures nila Marcos na nakikinabang sa inaabuso nilang puder at nakikinabang sa malawakang panunumbalik ng korupsyon ng pandarambong sa kabanang bayan, natatakot silang mawala sa puder si Marcos Jr. dahil ang papalit ay isang Duterte. According to the constitutional line of succession sa ating saligang batas, it will be the Vice President who is going to be the successor to the presidency. Sakaling magkaroon ng resignation, impeachment with conviction, death in office, or pagkakaroon ng incapacity of the president.